Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay nagkulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng hindi nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahan ng mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakita ninyong iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni naman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagtigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilala na bagay at mga kakilakilalas na tanda bukas sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darating kayo'y uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapabuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamihin ninyo ang buhay na walang hanggan. Kapag nakita ninyong gubgub na ng mga hukbo ang Jerusalem, dalasasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. At huwag pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasa saad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupain nito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihibatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa anapa, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng higos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabulan. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat dating iyon, nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi umaalis siya at nagpaparaan na magdamag sa bundok ng mga uri. Kaya't maaga pa ay nagtutungo na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. Palatang 22. Nalalapit na ang pista ng tinapay na walang libadura na tinatawag na Paswa. Ang mga punong saserdote at mga espiba ay naghahanap ng mainam na paraan para mailigpit si Jesus sapagkat natatakot sila sa mga tao. Noon naman pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng bantay sa templo kung paano niya may pagkakanulo sa kanila si Jesus. Natuwa sila sa kanilang pag-uusap at pinangakuan ng salapi si Judas. Sumang-ayon ito at mula nooy humanap na ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus nang di namamalayan ng mga tao. Dumating ang pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paswa. Inutusan ni Jesus na Pedro at Juan at ang sabi sa kanila, pumaroon kayo at ihanda ninyo ang ating hapulang pampaswa. Saan po ninyo ibig na maghanda kami? Tanong nila. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang balang tubig. Sundan niyo siya sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin niyo sa may-ari ng bahay, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaswa, kasalo ang kanyang mga alagad. At ituturi niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahandang kagamitan. Doon kayo maghanda.
Lumakad sila at nagtatuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang pampaswa. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, "Malahon ko nang inaasam-asam na makasama kayo sa hapunang pampaskong ito bago ako magpata. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay sa kanila. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." At kumapot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpiraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Kaya hindi naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit nakapangingilabot ang sasabitin ng taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ng Jesus, ang mga hari sa mundong ito ay pinapanginoon ng kanilang nasa sakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag na mga tagatangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata. At ang namumuno'y tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakatulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakatulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyong bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng kaharian, gayon din naman, pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko at duluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, "Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo." Pedro, ani Jesus, "Tandaan mo, bago tumilawog ang manok sa araw na ito, ay makain mo akong itatatwa." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Nang subuhin ko kayo ng walang dalang lumputan, subot o panyaba, kinulang ba kayo ng anuman?" "Hindi ko," tugon nila. Sinabi niya, "Ngunit ngayon, kung kayo'y may lumputan o subot dalhin ninyo, ang walang tamak, ipagbili ang kanyang palabal at bumili ng isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibidilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na." At sinabi ng mga alagad, "Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na yan," tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok na mga Olibo. At sumama ang mga alagad. Pagdating doon ay sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila na may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon ba'y huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hawis, siya nanalangin ng lalong taintig. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tinti ng dalamhati. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, "Judas, ipinagkakanulo mo ba anak ng tao sa pamamagitan ng isang hari?" Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, "Panginoon, mananaga na po kami." At tinagana ng siya sa kanilang alipin ng pinakapunong saserdote at natipas ang kanang tainga niyo. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag, hayaan niyo sila." Hinipon niya ang tainga ng alipin at pinagalit. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dapin siya, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga papalo? Araw-araw natuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani." Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro naman ay sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang mapalikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro naman ay nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utusang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito, sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Pedro. "Aba, hindi," sagot niya. "Hindi ko siya nakikilala." Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito, "Isa ka rin sa kanila, no?" Ngunit sumagot siya, "Nagkakamali kayo, Ginoo." Pagkalipas ng humigit kumulang ng isang oras, ay iginit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo,
Hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya ng tumilaw ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala nito ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaw ang manok sa araw nito ay makay lumabong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong sakla. Samantala si Jesus ay ninilibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y binilingan nila at tinanong, sige, kulaan mo nga, sino ang kumampas sa iyo? At kung ano-ano bang panlalait ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanhedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, wika nila, ikaw ba ang Mesiyas? Sumagot siya, sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang sasabing, ako nga, tugod niya. Sinabi nila, ano bang patotoo ang kailangan natin? Tayo lang nakarinig, mula sa sarili niyang bibig. Kabanatang 23. Tuminig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang palatangan siya. Anila, ang taong ito'y nahuli naming nanunusol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuudyo kaniyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kamaparatang kay Jesus. Inamag siya at binuyak ni Herodes pati ng kanyang mga kawal. Sinutan siya ng maringal na damit at ibinabalik kay Pilato. At ng araw din iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagaling. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. At sinabi sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panlulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya ipahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan mapalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa panghimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pa nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas, ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at itinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananampitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, kumuho kayo sa amin at sa mga burol. Tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasubutan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na anak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo,
Iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa urunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Diniya siya nagsa sa mga salaring na kami at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Na maging ika-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ika-2 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwi ang taong ito, sabi niya. Ang nangyari ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatimon at nagmamasi. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. May isang lalaki na ang nalay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang taong ito at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Na may baba na ang bangkay, binalot niya ito ng tayong lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon na paglilibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea at nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga babango at ila. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa itinagda ng kautusan. Kabanatang 24. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan. Dala ang mga babangong inihanda nila. Nang dumating sila, narat na nilang naigulog na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang tabi. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, saya ng mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga babae? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang may pagkadulo sa mga makasalanan at may pako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Bago balik mula sa libingan, isalaysay nila ang lahat ng ito sa labing isa at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kaibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Kaya may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino, kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Nang araw din yun, ang dalawa sa mga lagat ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nagsabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulupa. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lawang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari noon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinagdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang makatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ay inaasahan namin magpapataya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-aga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang pangkay. Nagbalik sila at nagsabi nakakita raw sila ng siyang pangitay, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at yun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangad ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ng Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa layong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo dito sa amin, nila, sapagkat palubog na ang araw at dumitilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, tumulog siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos.
saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawikan nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasukatan. Noon day, mindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratan nilang nagkakatipon ang labing-isa at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isanlaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay gumayo sa gitna nila. Subayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit, nagulat sila at natapos sapagkat akala nila ay tumulto ang nasa nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalilangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasda. Ang mundo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain pa riyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Tinuhan niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Unleaded po tang pay-receive po. Kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Luzon hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila ay isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya naba'y lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila. Pagkatapos, sila ay nagbalik sa Jerusalem. Naglay ang malaking kagalakan. Pagkatapos sila sa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ayon kay Juan. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Juan ay nagpapakilala kay Jesus bilang wala hanggang salita ng Diyos na naging tao at nanirahan sa piling natin. Sinulat ang Ebanghelyo nito upang ang mga pagbabasa ay sumapalalalang si Jesus ang ipinangakong kanyang ligtas, ang anak ng Diyos. Sa gayon, magkakaroon siya pagkatapos ng mga salita, nag-uunay sa salita ng Diyos kay Jesus. Ang unang bahagi nito ay naglalahad ng ibang himalang nagpapatunay na si Jesus nga ang pinangakong Mesyas o tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sumusunod dito ang mga paliwanag sa mga himala. Sa bahaging ito, inilalahad kung paano ang ilan ay naniwala kay Jesus at naging mga tagasunod niya. Ang iba naman ay ayaw maniwala pagkos sinalungat pa siya. Nakatala sa kabanatang 13 15 na lang. ang malapit na pagkisama ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, lalo na noong gabi bago siya pagkain. Sa gabing ito, nag-isperas ng pagpapago sa kanya sa krus. Okay na yan, okay na. Pinalakas niya ang kanyang loob para mahinanda sila sa mga mangyayari. Sarado 50. Sa mga huling kabanata naman ay iniuulat kung paano siya dinakip at tinipis. Isinalaysay rin ang pagpapago sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang maraming pagpapakita sa mga alagad matapos siyang mabuhay muli. Ang kasaysayan ng babaeng nakuli sa Marangri, Kapitulo 8, mga talata 1 hanggang 11, ay nakapaloob sa mga saklong sapagkat wala ito sa mga manuskrito at mga unang salin bagamat kasama sa ibang kasulatan. Ito ay binibigyan din ng kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Isang kaloob na nagpapasimula ngayon at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang tunay. Ang isang katanging-tanging ng bukid ay ang paggamit ng kanaliwang bagay sa pang-araw-araw na buhay para sa pagtulong ng mga katotohanan ng espiritual tulad ng tubig, tinapay, ilaw, ang pastrol at ng mga tiba, at ang puno ng umas at ang puno ng Kapitulo 1. Sa pasimula ba ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos ang salita. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at wala namang talikha ng hindi sa Pauwi na tayo.